Nakasilid sa sako at wala ng buhay ang 11 buwang gulang na sanggol nang matagpuan sa Quezon City. Suspect sa krimen ang nag-aalaga sa biktima. Nagbabalik ang saksing si Katrina Son, exclusive. Nakasilid sa sako, duguan at wala ng buhay. Ganito natagpuan kahapon ng isang 11-month-old na sanggol sa isang kwarto sa bahay na ito sa Ilang-Ilang Street, Barangay Pasong Putik proper sa Quezon City. Bago nito ay nagsumbong na noong May 13 ng 8:20 ng gabi sa mga otoridad ang isang 26 years old na babae na kinuha umano ang alaga niyang bata ng 2 lalaki. Ang isa sa mga lalaking kumuha umano ay ang ama ng bata. Yung alaga niyang bata na 11 months is may 2 lalaki na kumuha. Na ang sabi, ayon sa kanyang kwento is kukunin niya yung kanyang anak na kasi ayaw ipakita ng nanay. Tapos kinuha, inilagay sa balikat, pinalukbungan ng jacket na itim, then umalis sila. Ngunit nang i-check umano ng mga otoridad ang mga CCTV sa lugar, wala umanong nakitang 2 lalaking lumabas mula sa bahay. Kinausap din nila ang nanay ng sanggol na nasa ibang bansa. Sabi nito, nasa probinsya ang ama ng sanggol, kaya ang asawa ng kanyang pinsan ang nag-aalaga sa bata. Noon na nagduda ang mga otoridad. Nang balikan ng bahay ay ayaw na silang pagbuksan ng nag-aalaga sa bata. Kinumbins yung pakibukas. Nung pagbukas is may amoy na. May naamoy na kami. Hanggang sa tinanong namin sa kanya, wala ka bang naamoy na paiyak? Sabi niya, andun sa taas yung bata. Noon na umano umamin ang nag-aalaga na patay na ang sanggol. Sabay turo kung saan niya itinago ang labi nito. Pagdating sa taas, andun yung parang sako bag na is may nakadapo na nalangaw. With that, confirm na yun. Itinuro niya ang nakatatandang kapatid ng biktima na nasa edad 5 taong gulang na lagi umanong nag-uuntog sa sanggol. Hanggang sa makita niya noong May 29 ng alas 6 ng gabi na muli umanong inuntog ang sanggol. Binuhat niya umano ito ngunit nangingisay na. Dahil dito, nabitawan niya ang bata at nauntog muli. Sino naguntog? Yung bata una, giganyan niya. Tapos giganyan ko, nabungyan ko na hindi ko nawakan kasi nitikirik niya. At noong wala ng buhay, sa kanya ito ibinalot sa plastik, saka isinilid sa sakong bag. Tuloy-tuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad ukol sa insidenteng ito. Naharap naman ang sospek sa reklamong murder at perjury. Katrina Son, ang inyong saksi. 2 pang bangkay ang nakuha ng mga rescuers sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga ngayong araw. Na-recover ang mabangkay sa Quadrant 2 ng Gumuhong Gusali. Kasalukuyang pinoproseso ang mga labi para malaman ang kanilang pagkakakilanlan. Sa kabuuan, 13 na ang bangkay na na-recover ng mga otoridad. 7 biktima ang patuloy pang hinahanap. Nagtamo ng first-degree burn ang isang sanggol at 2 niyang kaanak nang tamaan ng kidlat habang sakay ng bangka sa Masbate City. Ang kwento ng kapatid ng isa sa mga biktima, pauwi at malapit na sa Tubungan Port. Ang 3 nang biglang sumama ang panahon. At sa gitna ng malakas na hangin at ulan, direktang tinamaan umano ng kidlat ang hawak ng payong na isang babaeng biktima habang karga ang anak na 8 buwang gulang lang. Nakidlatan din ang lalaking kasama nila. Agad silang dinala sa ospital at patuloy na inoobserbahan. 3 sakay ng truck ang nasawi matapos itong madisgrasya sa Maasin, Iloilo. Base sa investigasyon, naunang masalpok ng truck ang kasalubong na motorsiklo bago ito sumalpok sa puno. May mga kargang kawayan ang truck at hinala ng pulisya, kinabig ng driver ang truck para hindi mapuruhan ang rider kaya dumire-diretso ito sa puno. Posibleng nawalan din ng preno ang truck ayon sa pulisya. Nagtamo naman ng mga sugat ang rider at isa pang pahinante ng truck. Hindi po nagpahuli sa pagparada ang mga alagang aso at pusa. Sama-samang rumampa ang mga fur babies at kanilang fur parents sa Furries de Mayo sa Quezon City. Naggagandahan po ang kanilang mga outfit at ang iba nakakorona pa.
Layunin daw ng taunang parada na isulong ang advokasya para sa kapakanan ng mga hayop at pagiging pet-friendly ng lungsod. Bago ang parada, nagkaroon ng libreng veterinary services ang Veterinary Department ng Quezon City.